Ang lamig. Okay na yun. Alright, so magandang umaga po. Ay, gabi na pala. Magandang gabi sa ating lahat. It was a busy week for me. Actually, it was really a busy month for me kasi alam nila magbabakasyon ako. And they've been bombarding me for madaming trabaho kailangan tapusin so that pag-alis ko is walang masyadong mangungulit sa Pinas, I'll turn off my phone, I'll turn off my emails, para makapag-unwind. Right, so kita-kita na lang sa sa Reels. Sa Reels talaga. Amen, so mag-unwind, hindi pwedeng palaging trabaho lang. But anyway, I'll be visiting our mother church. Hindi pala mother church, Ang tawag doon? Sending church. No, our sending church is the Russell Kayma, di ba? Our Lolo church. I'll try to visit Pastor JJ as well. I hope we'll see each other. I don't know their schedule. I'll try to call him once I get there. It's our first. So, di po kami uwi ng Leyte. And ongoing din kasi ang painting doon. So, I don't think so mag-i-enjoy sila sa bahay. Okay, so verses. So, natin ito couple. Alive, because this verses talks about faith. Mabuhay ang ating mga faith, Kasi sabi nga, di ba sa Bible, faith without deed is dead. Parang pag sinabi mo, may pusa ba sa labas? Meron. May pusa dun, kaso patay. May 3 patay. So there can be faith, pero patay. So I hope na lahat tayo dito, ang ating faith ay buhay. Because you can go to the church every day, we can go to Bible study, lahat ng gawain, pero yung faith mo patay. You're just there, but you're dead. Right? It can exist, pero patay. May aso ba? Mayroon, pero patay. Amen? And dead faith doesn't please God. Okay? It is impossible to please God without faith. So, ang importante sa ating mga Kristiyano na ang ating pananampalataya ay buhay. And I hope we will go out tonight ang ating mga pananampalataya is ready tayo in all aspects in our Christianity, in our Christian living, na buhay ang ating faith. Amen? So, don't stand up. Just open your Bible in the book of Luke chapter 17. I'll read verse 5 and verse 6. Luke chapter 17, verse 5 and verse 6. Are you there? All right. Luke chapter 17, verse 5 and verse 6, the Bible said, and the apostle, tama di ba? Yes. And the apostle said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, if you had faith as a grain of mustard seed, you might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea, and it should obey you. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, I thank you, Lord, for this evening. You have gathered us, even from this morning, Panginoon, to study thy word. And our goal is to know you more, O God, to know your will, to know your desire, to know, Panginoon, what are those things that pleases you, O God. And as we will study faith this evening, I hope and pray that we will go out tonight having our faith, Panginoon, increased,
At be ready sa mga haharapin namin sa aming buhay, Panginoon, because without faith it is impossible to please you. Without faith our attendance is void and useless. So I hope and pray that each and every one of us here this evening, every soul that are present tonight, will go out having the right faith, having a faith that pleases you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So the title of the sermon is The Nature and Power of True Faith. The nature and power of true faith. So before the apostle asked the Lord Jesus Christ, if you will go back from verse 1, you can see there that the Lord Jesus Christ, actually few chapters before, it's been the Lord talking, and there are a lot of parables here na kwento ang Diyos, the lost sheep, the lost coin, the unjust steward, and andyan din yung the rich man and the beggar. And here in Luke 17, Jesus has just thought about offense, forgiveness, and that we should forgive 7 times in a day. Sabi nga dyan, di ba? If you will go back, just for the context, take heed to yourselves if thy brother trespass against thee, in verse 3, rebuke him, and if he repent, forgive him. And if he trespass against thee 7 times in a day, and 7 times in a day turn again to thee, saying, I repent, thou shalt forgive him. So ang hirap nun, ano? Minsan, pag tayo, isang beses, 2 beses, naasar na tayo, di ba? Sabi ko nung huwag mong gagawin, ginawa mo pa din. Di ba? Naasar na tayo. Lalo na pagkapatid natin. Nababanas na tayo, mga asawa natin, nainis na tayo, di ba? Because human as we are, ang human nature natin, mabilis talaga tayong maasar. Asar talo, di ba? Mabilis tayong magalit. Mabilis tayo. Pag sinabi na natin tapos hindi sinunod, nagagalit tayo. Pero you can see here that if your brother trespass against thee 7 times, you can forgive him in a day. Kasi di ba meron din, I don't know what chapter was that 70 times 7 daw you have to forgive. So it's not unlimited. May numbers, di ba? Darating ang panahon, baka kunin ka na lang ni Lord kung maubos na yung 70 times 7. Pero may number. Pero you can see it's been na-highlight dito yung amount of forgiveness that you can give. Something talagang ma-stretch talaga yung patience natin. So, napatanong ngayon yung mga disciple, Lord, increase our faith. How can we do that? Paano natin magagawa mag-forgive 7 times a day? That needs, they realize that obedience at this level requires divine enablement ng kanilang mga pananampalataya. Their request is honest actually, mga kapatid. This is a honest request, a humble request. Sabi nila sa Panginoon na kailangan nila ng faith. Kaya our point number 1 is about requests. Our point number 1 is we will just himay-himayin natin yung 2 verses na to. So we can see here sa verse number 5 that there's a recognition of spiritual need. So they recognize that there is a spiritual need. Because the apostle asked here, and the apostle said unto the Lord, increase our faith. So na-recognize nila that there's a spiritual need na kailangan dito. Kasi sabi nila, hindi pala madali maging Kristiyano pag ganito. Di ba? Kasi di ba, napansin niyo yun, yung transition niyo yung pagiging Kristiyano when before, you used to be mad all the time, nagagalit tayo, tapos di ba pag Kristiyano ka, teka lang, Kristiyano pala ako.
Although it's still not enough kasi sabi dito 7 times a day. So sabi nila talagang this requires faith. Yung sabi nila, kailangan ng pasensya. Paano pa yung mga teachers dito? Kung natuturo ka ng mga bata. Ilang patience. Naalala ko yung mama ko dati pag galit na sabi niya, mapupuno na talaga yung mapupuno na yung balde. Pag mapuno na daw yung balde, mapupuno na yung tabo. Talagang lalayasan na daw niya kami. Parang mga ganong mga maririnig natin. Pero 15 years na ako sa bahay, hindi man lumalayas ang mama ko. Diba? So, meron talaga yung mga ganon na alas mapupuno na yung mga magulang natin. Kasi nga, sa pagiging pasaway natin. So, tayo naman bilang mga Kristiyano, mapapansin natin nila yan, no? Natin mga sarili na kailangan na pala natin maging pasensyoso kasi ipapakita natin yung pamumuhay na syempre na may, di ba, hindi na tayo sumasagot masyado. Although I know some Christians mayroon pa rin mga aggressive, pero the goal is, di ba, nakita niyo naman sa sarili niyo, kayo mismo nag-a-adjust na, di ba? Ilang years na kayong Kristiyano, tapos nakikita niyo rin yung pagbabago sa sarili niyo na kung dati mga bungangera kayo, kung dati nakikipag-away kayo, especially pag nagmamature na kayo sa inyong Christianity, there's time na parang hihinga na lang kayo ng malalim and you don't want to answer anymore. Diba? You just choose na lang ang peace. Hindi na sumagot. Pero, this is a different level of faith, of forgiveness kasi 7 times a day. Okay? So, ang mga nagtatrabaho dyan sa F&B, kung may mga client na mga aggressive, kung meron tayo mga customers na aggressive, na parang na-late ka lang ng 30 minutes, what happened? Where are you? Di ba? What are you doing? I've been waiting here for a long time. So, siyempre, mag-a-adjust ka nila, especially unang-una, Kristiyano ka. Pero pag makatiming sila ng mga, mga hindi Kristiyano, malamang makakarinig sila ng sagot or siyempre, sa mabas naman talaga is hindi sumasagot kahit hindi Kristiyano, pero dinadamdam. Dinadamdam natin, di ba? Pero, ang sabi ng Bible, forgive them. Kasi pag dinamdam mo yun, may bigat ang sarili mo. Kaya sabi ng Biblia, i-forgive mo kasi nang i-forgive. Para walang personalan. Sige, nagkamali, forgive. Magkamali, forgive. Nagkamali, forgive. Nagkamali, forgive. 7 times a day. O di wala kang dala-dala. Pero madali, hindi. Kaya sabi ng disciple, Lord, increase our faith. How is that possible? How is that? Paano namin gagawin yan? So, but we can see here, on this verse, that there's a need. There's a need, or point number 1, they recognize the spiritual need of faith. The apostles, so mga kapatid, this faith is necessary for Christian living, really. The apostle understood that forgiveness, obedience, and holy living requires faith. Ang pagpapatawad, ang mabuhay ng malinis, ang pagiging masunurin, because those are the things that was discussed prior to those verses. Pagiging masunurin, obedience, forgiveness, and holiness. This requires faith. Sabi ni Lord, kung kami magiging disciples, increase our faith. And I hope this is our prayer, This is our prayer. Because the Bible said in the book of Hebrews, without faith, it is impossible to please God, right? Even in 2 Corinthians, it says in 5:7, for we walk by faith and not by sight. Bilang mga Kristiyano, marapat lang man po na tayo po ay mabuhay sa pananampalataya, hindi sa ating mga nakikita ng ating mata. Right? Because if we will always just use our eyes and just check our bank accounts, so how will I live? Where am I after 5 years? What am I doing here? Kung titingnan mong palibot mo, you're working here, ganito pa rin ba ako after few years? So ipagbabasihan mo yung mga nakikita ng mata mo at hindi mo gagamitan ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Talagang hindi madodrawing ng plano mo ang future mo. Ang hirap.
Kaya nga sa akin, pag may nagpapadesign, tatanungin ko, may pera ka na ba? Wala pa. Sayangin mo lang oras ko. Okay? Kasi may mga bagay na ang hirap i-drawing kung wala ka namang pera. Kaya parang yung mga buhay natin, di ba? Minsan ang hirap i-drawing. Kasi alam mo naman, nakikita ng mata mo. Pero ang hindi natin alam kung ano ang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga, ang nire-require sa atin ng Diyos, faith. Hindi observation ng mga mata natin. It requires faith. So, the biblical truth here is faith is not optional. It is essential for every aspect of Christian life or our discipleships sa Diyos. Okay? But, faith must come from the Lord. Makikita din natin dyan na hiningi nila yung faith sa Diyos. Okay? Saan natin hiningi yung faith? Sa Diyos. Kasi sabi dyan, di ba? And the apostles said, unto the Lord. So where did they ask? Saan nila hinihingi yung faith? Sa Diyos. They knew faith is not self-generated. Hindi po self-generated yung faith. Hinihingi po yun sa Diyos. Diyos, kasi nga Diyos ang nagdidilig sa iyo eh. Diyos ang nag-i-increase ng faith mo. Hindi yung kusa mo na parang agagaligan ko. Para yung faith ko. Akala mo lang ikaw yun. Pero it was actually the Lord increasing your faith kasi nakikita niya na masipag ka. Nakikita niya na seryoso ka. So ini-increase ng Lord yung faith mo. So wag tayong magmayabang na it's with our own strength na achieve natin yung mga bagay-bagay. It was the Lord gave us the faith. Okay? So saan hinihingi yung faith? Sa Lord. Romans 10:17. Buksan po natin. Anong sabi dyan? Saan nakukuha ang faith? Sa sarili lang ba natin na pagsisikap? Anong sabi sa Romans 10:17? Kaya dapat sa Diyos yan ang gagaling. So that faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. So saan ang gagaling ang faith? Sa Word of God. Sino ang the Word of God? It's the Lord. Jesus Christ. So saan ang gagaling ang faith? Sa Diyos. Saan natin hinihingi ang faith? Sa Diyos. Okay? Huwag niyong sabihin na masipag ka, kaya may faith ka. No, it was the Lord na nag-increase ng faith mo. Amen? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So what's the biblical truth? Faith grows through relationship with Christ and exposure to His Word. So kung palagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, expect na ang pananampalataya mo ay aangat. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Word of God, hindi ka nagbubukas ng Biblia, then don't expect to be strong in times of trials. Don't expect. Don't expect na may nagpasaway sa'yo, may nangasar sa'yo, hahaba pasensya mo. Because hahaba lang ang pasensya mo, magiging mature ka lang, magiging classical lang ng tao, nakakapag-forgive 7 times if you always hear the Word of God. Kaya nga po tayo may mga gawain. Prayer meeting, soul winning, Bible study, Friday service, meron tayong Sunday. Kasi it's true the Word of God na po ang ating pananampalataya ay mabuhay, hindi mga patay. That's point number 1. So from these two verses, makita natin unang-una dyan ang recognition of spiritual need. Number 2, we will see how sufficient of the sufficiency of small faith. The sufficiency of small faith. Kasi again, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito is buhay na faith lang. Pag may buhay ka na faith, magagamit mo na yan. You can see in this na ang Diyos hindi sinabing, sige, bibigyan ko kayo ng faith. No. Makikita natin dito ang gustong palabasin ng Lord, anong mayroong faith ka, gamitin natin yan. Palaguin natin yan.
Yun ang nakikita dapat natin dito. We'll see. We will mas maintindihan natin as we will go on. So if you will go back to our verse, ang sabi diyan, if you have faith as a grain of mustard seed. Alam niyo yung mustard seed, di ba? Punta kayo sa Lulu, makikita niyo yung mga seed doon, na mga binibenta ng mga spices. Meron dong mustard seed, tingnan niyo. Kung gaano kaliit yun, maliit lang masyado. So kahit ganun lang daw na faith, it can move mountain. Basta buhay, di ba? Again kasi, basta buhay ang faith, yun lang naman eh. Maliit man yan lumala. Kasi narinig nyo naman, di ba? May level ng pananampalataya ang tao. Maliit, laki, di ba? So, ang problema, pagpatay yung pananampalataya mo. Because if your faith is dead, then, I don't know, paano mo mapapilis ang Diyos? Probably nga hindi ka ligtas. Because saan mo in-apply yung faith mo if it's dead? May level tayo ng faith. May maliit, malaki. Kaya nga may mga Kristyano na nakita natin lumalago talaga. May mga Kristyano napakabagal ng paglago. Kasi it's because of their faith. Diba? Kung baka may mustard seed, yung kanila, parang buhangin lang. Okay? Can you imagine kung ang faith mo, kasing laki ng utak mo yung faith mo. So, ang pinag-uusapan natin dito, yung buhay na faith. A faith na gusto i-emphasize ng Panginoon na kahit maliit yan, ang kailangan mo lang is gamitin. Kasi pag buhay yan, hindi sila bibigyan ng Lord ng bagong faith. Ang sinasabi ng Lord dito, sabi diyan, if you had faith as a grain of mustard, Jesus does not rebuke them but redirects their understanding. It's just about their understanding, So faith's quality matters more than quantity. The mustard seed was extremely small, mga kapatid. Yet living capable of growth. Have you seen mustard seed? Wala pa? Hindi pa rin ako nakakita. Joke lang. Mayroon nga, makikita niyo kahit sa Lulu. Ano mo makikita dito mga kapatid na biblical truth? It is not great faith. It is not great faith in general, but genuine faith in a great God that accomplish much. Diyos din naman kasi mga kapatid, ang mabibigay o magsasakatuparan kung ano man yung ating hinire-request sa Diyos. So ang gusto ng Lord, nas paganahin natin kung ano ang mga mayroon tayo dyan. But then again, it won't work kung hindi tayo seryoso sa ating mga buhay Kristiyano. Kasi honestly, madami naman tao talaga na gustong magpunta sa church, maging mabait, pero hindi sila seryoso sa Diyos. Hindi sila seryoso sa kanilang mga pananampalataya. Kasi kung usapang pabaitan lang, dami mababait. Sa opisina nga namin, pag may attitude, natatanggal eh. Kasi gusto nila doon mababait lang. Yung mga lang ng mga empleyado. Pero hindi naman mga Kristiyano. So, ang tanong sa atin dito, willing ba tayo? Willing ba tayo na gamitin natin ang mga faith natin para ma-please natin ang Diyos? Amen? True faith is alive and active. A seed contains life within it. Faith is living trust. Sabi sa James 12:17, can you open it? Sinabi ko na yan kanina. So ano ibig sabihin niyan? Sinabi ko kanina sa faith without deed is death. Real faith produces action, mga kapatid. Ang totoong pananampalataya ay nagpo-produce ng action. Ito, bigyan ko kayo ng hint. Pag ang isang tao na nagki-claim na tumanggap siya sa Diyos, evidence of salvation tayo, nagki-claim siya na tumanggap siya sa Diyos, pero wala kang nakitang ni isang pagbabago sa buhay niya.
then that should give you a hint, not maybe a conclusion, na ang taong to hindi talaga tumanggap sa Diyos at the first place. Okay, because faith produces action. Kaya nga faith without deed is dead. So nagpo-produce yan ng action, but then again, there are levels of faith. Mayroong mabagal ang paglago, mayroong inaabot ng 10 years, 20 years, kasi napakabagal yung lago. Yung tipong akala mo talaga hindi ligtas, pero ligtas siya actually. Napakabagal niya lang sa kanyang buhay Kristiyano. Mayroon naman grabe yung pagiging Kristiyano niya, radical agad, gaya ng mga apostles, di ba, within a year. Talagang nag-i-increase talaga yung mga pananampalataya. But ang point na gusto natin makuha dito, real faith produces action. Diba? Gumagawa ng action. Kasi ang hirap naman dun mga kapatid, nakita mo yung kapatid mo, nilalamig. Kasi winter. Ikaw, dalawa jacket mo. Instead na ibigay mo yung jacket mo, pinag-pray mo. I have faith, brother, na uminit yung katawan mo. Mayroon ka ng jacket, ibigay mo na lang yung isa. That's the works na kailangan makita sa atin. Faith produces action. Hindi pwedeng puro words lang, by faith, but actually, kailangan mong kumilos. Faith, again, ulit-ulitin ko, real faith produces action. Kasi ang bilis lang sabihin, di ba? Pag nakausap mo ng mga tao sa labas, yes, naniniwala naman ako sa Diyos. I have faith in God. Di ba? Mayroon mga tao na gano'n, nag-church naman ako. Pero where is the Where's the action? Where's the result? Di ba? Kayo nagkakaroon ng result. Nakikita natin kayo every Sunday dito eh. That's the result. Natututo kayong pumunta, hinahanap-hanap nyo yung gawain. Pero pag nakita mo yung kapatiran na palagi ng present sa every gawain, ibang klase na rin ng faith yun. Nakita mo yung kapatiran, kabahagi, lahat ng mga programa, lahat ng mga pagbibigayan, ibang klase na naman ng faith yun. Nakikita mo yung kapatiran, nagiging kabahagi ng mga ministry, nagluluto na, di ba? Nagbibigay na, nagiging na sa church, na napagkakatiwalaan na sa mga programa sa church. Nagiging driver na, naghahatid, nagsusundo na. Yun na yung faith na umaangat nang hindi mo alam. Kasi totoong faith. Bigyan natin ng example yung mga dead faith dito. Ang daming binaptize, nasaan na? Bumalik, o sabihin na natin umalis, nag-church ba sa ibang churches? So it gives you ngayon hindi totoong faith. Baka hindi totoong. Mahirap pa rin mag-conclude, di naman tayo Diyos. Pero it will give you like an evidence of salvation na baka hindi talaga tunay silang tumanggap. But isipin natin ang ating mga sarili ngayon. Di ba? Kasi, kita mo yung kapatiran mo, sumama na sa iglesia ni Kristo, anong faith yun? Baka fake faith. Bumalik doon sa Katoliko, sumamba na naman sa Diyos-Diyosan at naghingi ng nakakapagod, di ba, minsan? Ano ba talaga, ilang years ka ilang years nang sinasabi sa'yo kung anong tama at mali. So after few years, makikita mo bumalik na naman sa ibang klaseng pananambahan. Again, hindi naman natin ini-emphasize na ang baptist lang ang maliligtas. We never claim that. Again, ang Panginoong Hesukristo ang magliligtas sa atin. Pero ang nakakalungkot lang, makita mo yung mga kapatiran mo, nag-church na sa ibang denominasyon, sa simbahan na, okay sana kung parehos ng faith, kahit iba pa ang pangalan niya, wala akong pakialam sa pangalan. Basta same faith, same practice. Di ba? Kaso, mapapatanong ka ngayon, saan ang faith doon? Okay? Faith without deed. Di ba? Anong klaseng faith? So again, another thing here mga kapatid that makikita natin,
the biblical truth, it's not, sorry, nandito na pala ako sa real faith produces action. So, do not wait for more, mga kapatid. Do not wait for more faith before obeying God. Huwag kang maghintay ng, wala pa yung, hindi pa talaga, hindi pa hinog yung faith ko. No, kung anong mayroong faith ka, gamitin mo yan. Unti-unti. Unti-unti. Nag-aalangan ka magpunta sa church, parang, papabaptize ba ako o hindi, ano ba? Pupunta ba ako sa church? Ano ba? Gamitin mo unti-unti. Kung gusto mo lumago. Okay? Kasi, pag po kayo naging member ng church na to, hindi naman kayo kakabitan ng CCTV. Oy, si Ethan, mali itong ginagawa niya. Wala po. Ang conviction natin nasa Diyos. Ang faith mo nasa Diyos. Diyos lang ay ang makakapag-judge sa'yo kung talagang niloloko mo siya o hindi. Point number 3. So we will see here the illustration naman. Kasi may illustration siyang ginawa. So yung una nakita natin yung may request. Pangalawa nakita natin yung response nila. And then pangatlo makita natin diyan yung illustration naman. The illustration. So anong gamit yung illustration dito? It's the sycamore tree. Have you seen sycamore tree? Alam niyo yung sycamore tree? Sycamore tree. Grabe po ang root niyan. Ang root ng sycamore tree is halos kasing laki ng puno niya. Grabe yan mag-root pa ilalim ng sycamore. Kaya ginawa siyang example. Now let's go back to the verse. Sabi niyan, if you have faith as a grain of mustard seed, you might say unto the sycamore tree, be thou plucked up by the root. So ginawa niya yung example. Hindi yan ang Panginoong Jesucristo gumamit lang ng kung ano-ano example. There should be meaning why sycamore tree yung ginamit niya. Kasi ang lalim ng root ng sycamore tree. Hindi jasmine tree, sycamore tree. You may say unto the sycamore tree, be thou plucked up by the root. The sycamore tree was known for deep, strong roots. Ang ganda niyan itanim sa mga bundok para hindi mag-landslide. So anong address natin dito? Faith addresses deep-rooted obstacles. So ang faith, pag may faith ka, walang hinihindian yan. Kahit gaano kalalim na problema yan, kaya niyang i-uproot. Nag-guess nyo yung gusto nyo ipahiwatig sa ating illustration ng Diyos. Why sycamore tree? Because if you have faith, even if it's just a mustard seed, kahit gaano kalalim yung problema mo, kaya yan halongkatin ng Diyos. Through your faith, kaya yang baguhin ng Diyos. Yung problema mo, yung paninigarilyo mo, Elijah, hindi pala siya. Yung pagiging lasinggero ni Brother Benji, di ba? Yung pagiging addict ni Ethan. Example lang, kung yan ang mga problema nyo before, di ba? May root, di ba yan? Di ba narinig nyo na yung mga nagsisigarilyo? Sabi, grabe, di ko kasi talaga siya maiwanan. Parang magkakasakit daw pag bigla ang iwanan, di ba? So may root. May root bago siya matanggal talagang hindi mo basta-basta siya matatanggal sa mo, yung pag-iinom. Lalo na yung mga homosexual. May root yan. Hindi mo yan basta-basta sila mababago in one night, one attendance lang. Nung isang revival lang. No. Pag yan umattend, nagpabaptize, tapos umakbay-akbay sa mga boys. Huwag muna, oy. Baka, So may root yan. Pero ang sinasabi ng Biblia, kahit ano pa ang root niyan, kaya yung baguhin ng faith. Diba? So ang ginawa natin yung example dito, yes, ang sinasabi dito yung forgiveness, but it applies sa lahat ng problema ng buhay natin. Kaya ginamitan niya ng illustration ng sycamore tree. Na kahit gaano pa yung kalalim, ay kaya nang i-uproot.
Mark 11:23. Alam niyo na to, whosoever shall say unto this mountain and shall not doubt in his heart, he shall have whatsoever he said. Can you open that? Baka mali itong verse na na-paste ko. Baka maling translation to. Kinapi-paste ko lang kasi to eh. Mark 11:23. Grabe yun ano? Yung puno, papalipatin mo. I mean yung ano, yung mountain. So obviously it's exaggerated. Okay? Wala pa naman kayo nabalitaan na gano'n ano. It's kahit sa Bible wala naman nangyaring gano'n. But gusto ng Panginoon maunawaan natin no kung ano ang kayang gawin ng ating mga faith. Kasi kahit nga yung ano mo kahit nga tayo dapat papunta man tayo ng impyerno. Hindi ba it's because of faith na pupunta na tayo ng langit ngayon? Right? So, what's point number 1? The recognition, di ba? The recognition of spiritual need. Point number 2, the sufficiency of small faith. Point number 3, the illustration, the sycamore tree. So, ano ang ating biblical truth here? No obstacle is too deeply rooted by God's power. Okay? So, faith speaks confidence of God's authority, mga kapatids. Faith acts on divine authority, not human strength. So, kung kaya nga, di ba, not in our own eyes. So, point number 4. Let's go to the last point and we're done. So, let's go to the result. Obedience to divine command. Obedience to divine command. So, anong sabi dyan sa last part ng verse 6? And be thou planted in the sea, and it should obey you. And it should obey you. Alam mo, wala naman talaga dito. Ano sabi ng Panginoon? I forgot the verse, no? Na ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pag kayo tumigil magsamba sa akin, yung mga bato, sasambahin daw siya. Something like that. Have you seen that in the New Testament, di ba? Wala namang makakahindi po talaga sa Diyos. Wala pong makakahindi sa Diyos. Yung mga problema natin, akala natin na hindi mo na wala nang solusyon. Sa Diyos, do you really think may imposible sa Diyos? Obedience and divine command, lahat po yan susunod sa Diyos pag in-applyan natin ang faith. And you can hear a lot of testimonies here. Rinig yung testimony ni Brother Jaire, that the same day, God provided exactly how much ang pangailangan niya bayaran sa hospital. Hindi you really think na parang hindi talaga mangyayari sa isang araw lang. Di ba? So, mayroon pa ako natawang kwento ni Brother Albert, di ba, na naiwanan sila sa UK. Pero actually, that's the way na na-refund nila yung pera at naipambayad nila dun sa hiniram nilang pang-ticket. Di ba? Kakaibang mga pamamaraan ng Diyos. So, this is not a human power. It is God's working through trusting believers. So, gumagawa ang Diyos sa mga mananampalatayang nagtitiwala sa Kanya. Again, hindi po natin mapiplease ang Diyos pag wala pong faith. Napaka-essential lang sa bawat isa sa atin na a-applyan natin ang pananampalataya ang ating buhay Kristiyano. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Ginagamit niya kung saan-saan.
Di ba? Steph Curry, nilagay sa sapatos niya, I can do all things through Christ. Di ba? Basketball, ginagamit. Pero ano ba yung context, mga kapatid? Mayroon ba yan, para ba yan sa ikaluluwalhati ng Diyos? Kasi you always have to, kailangan nyo palaging maunawaan. Pag ano yan, para yan sa Diyos, it will succeed. You want to provide for your family, you want to be used by God, sa simbahan, tutulungan ka ng Diyos. Huwag po kayong mag-doubt. Kasi sayang naman, nandito na tayo sa church, naniniwala ka na sa Diyos. Tapos nagda-doubt ka pa. Parang walang sense, May sense naman, nonsense lang. Hindi dapat natin, mga kapatid, ugaliin na pagdudahan ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit kailangan ni Pastor magpunta pa ng Australia? Bakit kailangan ni Preacher Ed mo magpunta ng Canada? It's faith. That's faith, brethren. Kasi kung pagbabasihan mo lang ng mga mata mo, why? Mapapatanong ka, bakit? Kailangan, hindi pa ba ito ministry? Hindi pa ba yun ministry? Pupunta kayo doon for ministry? Ito na ministry, nasa harap niya. There are 1,000 reasons para sabihin. Si Brother Jairi nga, di ba? Parang yung testimony dito. Pwede naman siya mag-start kung saan-saan. Pero hindi, may faith that pushes them sa kalooban ng Diyos. At mangyayari, at paulit-ulit lang yan, mga kapatid. Pag mayroon talagang prompt ang Panginoon, paparamdam talaga niya yan sa'yo. Sa trabaho mo, sa pagmamaneho mo, kung ano-ano mangyayari sa'yo, para talaga ma-alarm ka, maramdaman mo na mayroon talaga siyang pinapagawa sa'yo. Okay? Ganun ang Diyos natin. Kaya nga dyan ako natutuwa sa pagiging sa buhay Kristiyano ko. Kasi ramdam ko talaga ang Diyos. Ramdam ko ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ko. At isang bagay na pinagpapasalamat ko araw-araw sa Diyos. Dahil kung wala siya, talagang ang hirap. May stress ka. Madidepress ka sa trabaho, may stress ka sa mga office mate mo. Alam mo yun, magkakaroon ka ng anxiety for your future, na hindi mo alam kung anong mangyayari. Alam mo yun, sinabi ko sa inyo last Tuesday na hindi pa nga nangyayari, pinoproblema mo na. It steals the joys of the present. Ganun tayo, di ba? Ang saya-saya mo ngayon, tapos iniisip mo, kailan kayo magtatapos itong masaya? Parang feeling ko, paano kaya kung matanggalin ako ng trabaho? Parang nasisira yung kasayahan ng present mo. Imbis na may trabaho, may maayos kang trabaho, wino-worry mo kung kailan ka mawawalan, na nai-steal yung joy na binibigay sa'yo ng Diyos. It's because of your faith na nawawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, we have to show different kind of living. Living na may pananampalataya sa Diyos. And it will give us, it's a sign of maturity nung hindi na tayo masyado nag-worry sa mga bagay-bagay. Because in the end of the day, bagsak mo naman langit eh. Kahit gaano pa karami ng utang mo sa bangko, walang makakapagpigil sa iyong bangko pag gusto ka nang kunin ng Diyos at taling ka na sa langit. Mga kapatid, I hope lalabas tayo ngayon na yung mga faith natin ma-activate. Maaari sa inyo, nanghihina kayo, di kayo ginaganahan, parang boring na sa church, parang feeling ko, parang may kulang na sa church. Parang alam mo yun, hindi na tayo ginaganahan mag-church. We're longing for something na kukulangan tayo. It will start sa bawat isa sa atin. Kasi kung ang bawat isa sa atin buhay ang mga faith, mas marami ang magagawa ng simbahan na to.
let's have a summary. Faith is necessary for obedience, number 1. Faith comes from Christ, number 2. Small, genuine faith is sufficient. Kahit maliit pa yan, you don't need a new one. If you are saved, you have faith for sure. Kailangan mo lang gamitin at palaguin. Faith number 4. Number 4, faith confronts impossible situations. And number 5, faith operates under God's authority. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, before tayo mag-conclusion, are you overwhelmed by Christ's command? Na-overwhelmed ba kayo sa mga kailangan nyo gawin bilang mga Kristiyano na feeling nyo hindi nyo kaya? Diba? Sa tithes pa nga lang, parang feeling, kaya ko ba to? Saan ko ito kukunin? Na-overwhelmed ba kayo? That needs faith. Amen? Kailangan ng faith yun. Kasi dito, takang-taka sila, paano ko magagawa yun, Lord? Mag-forgive araw-araw? Paano ko hahabaan ng pasensya ko kung ganito ang mga colleagues ko, mga office mates ko? Diba? Paano ko hahabaan ng pasensya ko kung ganito ang mga mga bungangera, mga kasama ko? Diba? So, na-overwhelm ba kayo? So, ask yourself ngayon, kung feeling nyo mahirap maging Kristiyano. Number 2, are there deep-rooted trees in your life? May mga something ba dyan na kailangan i-uproot, na kailangan din ng faith? Baka isa sa inyo dito, lulong sa pornography at hindi matanggal-tanggal sa kanyang buhay. Baka isa sa inyo dito, lulong sa droga. Kaya tahimik pala kasi palaging bangag. Di ba? Puyat lang pala. Okay, sorry. Ay! Di natin alam na si Brother Benji, pag gabi pala, hit-hit yung... Kaya pala pag pumasok dito, palagi palang bangang si Brother Benji. Pero I don't know kung meron nabibilhan ng dito. Ganyan, wala naman natin. I don't know. But anyway, the question is, ang tanong dito, meron ba sa inyong mga sarili na parang feeling nyo rooted na talaga at ang hirap tanggalin sa sarili nyo? Yung pananamit, kung nasanay ka na yung talagang palagi kang nagpa-sexy mananamit, rooted ka na doon na parang hindi mo talaga mapigilan kung hindi mag-show up talaga sa pananamit mo at ipakita ang yung mahahaba mong legs. Di ba? Rooted na masyado. Hindi mo na matanggal sa sarili mo, di ba? Na yung pananamit mo, gusto mo talaga naka-spaghetti para spaghetting pababa. Yung tipong cleavage, nakikita na yung pusod mo. Baka rooted ka na sa ganun. Tanungin mo, ano ba yung rooted na sa sarili mo na ang hirap tanggalin? O di kaya attracted ka sa same sex mo. Ay, rooted din yan. Attracted ka sa same sex. O parang na-attract ako sa kapwa ko. Lalaki. Kaya pala, dikit ng dikit si Brother Benji, kay Brother kasi na-attract pala siya kay Brother Jaire. Kasi gusto pala niya chubby. Di ba? Joke lang yan. Oy, baliktad pala si Brother Jaire pala yung Dalawa pala ang gusto ni Brother Jaire. Babae at lalaki. So ano yan? Ano yung mga rooted sa sarili? Tanungin nyo ngayon yung sarili nyo. Baka may something dyan na hindi nyo mailabas, rooted. Tanungin nyo yung sarili nyo. Okay? Kung nag-hit-hit ka pa din, kung nagsisigarilyo ka habang patago na lang, sa CR na lang, nagsisigarilyo ka, hindi mo talaga mapigilan. O nag-vape ka, di ba? O di kaya tumatagay-tagay ka pa every Friday night, di ba? Nagbi-beer ka. Ano po yung mga rooted na tayo? Na mga addicted na tayo? Deep-rooted sa ating buhay bilang Kristiyano na naghihinder sa'yo na mas maging kagamit-gamit ng Diyos. What is that? You can o baka katamaran lang, talagang rooted na talaga sa'yo. Nature mo na maging tamad talaga. Diba? Tipong talagang, pag talagang oras na ng gawain dito sa church, kung ano-ano mga kunwaring ginagawa mo, nagiging mahilig ka magpanggap, bisi-bisihan. So are you waiting for more faith, brethren, instead of exercising the faith that you have? Are you waiting? Are you waiting? Brother Benji, are you waiting? Ay, hindi nyo pala nakikita ka dito. May bigla kasing may lumabas eh.
Sherina May Santiago. Nag-online siya. So, the Lord teaches that even mustard seed faith, when placed in Him, can uproot the impossible. Again, the Lord teaches us here that even mustard seed faith, when placed in Him, can uproot the impossible. So kung mayroon kang faith, ganito mga kapatid kanya-kanya tayo may faith. May malaki, baka yung kay Brother Jair, malaki atang faith nito ni Brother Jair. Kay Elijah, baka ganito yung faith. Si Ethan, baka ganito lang. Ako baka yung faith ko, ganito lang. Pero daw, kung ilagay mo yan sa Diyos, yung faith mo, magkakaroon yan ng resulta. Okay? So kahit pa yan mo, kakarampot na faith, pag nilagay mo yan sa Diyos, may resulta yan. Pag nilagay mo yan kay Buddha, patay ka. Walang resulta yan. Ilagay mo kung kani-kaninong mga Diyos yan. Ibang faith yun. We're talking about faith that pleases God. Because without faith, again, it's impossible to please God. For the conclusion, before we end, the apostle asked for more faith. Jesus taught them to use the faith they already had. Alam ng Diyos, ligtas na sila Alam ng Diyos na sila may faith na because they believe in the Lord Jesus Christ. Nung nag-aanap sila ng increase ng faith, nag-aanap sila ng more faith, ang sinabi ng Lord is i-practice kung anong mayroon sila. Kahit nakita ng Lord, nakakonti lang yung faith nila, na hindi nila kayang gawin yung pinapagawa ng Diyos, the encouragement is to exercise your faith. The power is not in the size of the seed. The power is in the God who responds to it. Okay? Kasi nasa Diyos. Nasa Diyos po yung kasagutan. We may trust Him, obey Him, and speak His promises in faith. Matuto po tayong gamitin ng salita ng Diyos para i-encourage ang mga sarili natin. That will increase our faith, mga kapatid. And I hope, lalabas tayo ngayon, mamuhay tayo na ipakita natin na may pananampalataya tayo. Kaya nga pala, di ba, sabi, ngiting ligtas. Yung ngiting ligtas naman. Yung pamumuhay na may faith. Hindi yung pamumuhay na para tayong walang Diyos. Na parang hindi naman tayo papuntang langit. Pakita po natin mga kapatid na ang mga taga CBC-MMI hindi patay ang mga pananampalataya. Amen? And it's not about CBC-MMI. It's about showing the people paano mamuhay na magkaroon ng tamang pananampalataya. Because in this way, we will encourage more people. Sino kayang, anong church nyo? Kakaiba kayo Parang na-admire ko yung faith nyo. Parang ganon. Pakita natin sa kanila that we have the right faith. If we claim that we have the right faith, magtrabaho tayo sa ating mga kumpanya na nagre-reflect tayo na may tama tayong pananampalataya. Kasi nakakalungkot. Mas mababait pa sa atin yung mga M. Iba na naman nakakalungkot ng ganon. Minsan mas mga reasonable pa sila kaysa sa atin. Minsan mas mga bastos pa tayo sa kanila. Bihira sa mga M yung mga green jokes. Sa office, mas mga kabayan pa yung mahilig sa mga kabastusan. Pag mga Muslim, atras sila sa mga ganon na mga jokes. Mga bagay na nakaka-offend. Maingat sila sa ganon. Minsan mga kabayan pa. Minsan mga born again pa mismo yung mga nagpapakita ng hindi magandang testimony. So if we claim that we are serving the right God, let's show it to our testimony through our faith sa Panginoon. Amen? Let's go to the Lord. Let's stand up and let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord God, for this night, for reminding us that even a mustard seed, Panginoon, will please you, O God. Because it's not that we don't have the faith, it's that we should exercise using our faith, O God. Malamang most of us, Panginoon, hindi lamang na-i-exercise yung paggamit ng aming mga faith. It's because nasanay kami
Sa 20 years, 25 years naming pagiging hindi believer, nasanay na kami na wala naman talagang masyadong nangyayari sa aming mga prayers. Pero on these verses, pinapakita mo sa amin, Panginoon, na hindi yung problema yung kung mayroon kaming faith o wala, kundi yung pag-e-exercise ng faith namin. At mas lumalago ito, at mas nakikita namin, Panginoon, yung need nito pag kami ay palaging nakakarinig ng salita ng Diyos. Lord, dalhin mo kami palagi sa iyong mga gawain. Dalhin mo kami sa mga maka-Diyos na gawain, sa mga pagtitipon ng mga assembly ng mga believer, Panginoon. Because in this way, kami, O God, ay magkakaroon ng pananampalataya, makapractice namin yung faith namin, at magiging kalugod-lugod ang pamumuhay namin sa iyo. In this way din, Panginoon, mas magiging madali sa amin because you didn't promise us a life that doesn't have problems. Pero magiging madali sa amin harapin yung mga pagsubok if we are practicing our faith, O God. And with faith also, Panginoon, ay matututo kaming mamuhay ng pagiging matured na Kristiyano. O God, pagpalain mo ang every soul, bawat kaluluwa na nandito ngayon sa silid na to, at hayaan mo nga na ang bawat faith nila, Panginoon, ay ma-activate at i-remind mo kami, Panginoon, sa katuruang ito that we should be practicing or exercising, Panginoon, ang paggamit ng aming mga faith. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, let's, sino may urgent na prayer request? Interview sa Tuesday. Okay. Interview. March 2, right? Hindi, sa March Tuesday. Tuesday. That is. So yung departure. Tatlo yun. Safe travel din po on Saturday. Then, contract verification sa consulate. Contract for the Then, yung ano din po, normal yung related meetings. Anyone else? Before we pray? Sa Kuwait, meron pa ba kayo? Alright then, kung wala, let's all rise again and let's go to God in prayer. We thank you, Lord, for sustaining grace once again and for your words. And help us, O Lord, to exercise or to practice our faith daily, O God. We know that daily we should to walk according to your will and not to our wills, O Lord. And Lord, as we depart temporarily, I pray for the following brethren na kayo po, na amin pong tinataas sa iyo o ang mga kapatiran na ito na may mga pangangailangan, kailangan ng iyong intervention, ng iyong protection, ng financial, Panginoon Diyos. Lord, we pray for the flight of Sister Bayan tomorrow, ang inyo pong pag-iingat sa kanya, financial provision and strength, maging Panginoon sa departure din nila Preacher Andre sa Friday. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyo pong patuloy na protection sa kanila, and also si Brother Jairus sa February 28, that is Saturday, Panginoon Diyos.
And also yung contract verification po, Panginoon, naway may process ng mabilis. And we are praying also, Panginoon, na yung pong healthy pregnancy ni Sister Abigail. Tulungan niyo po ang mag-asawang ito and maging healthy, both Sister Abby and Hezekiah, at maging normal na po, Panginoon, maging normal, bumalik sa normal yung kidney ni Hezekiah, Panginoon Diyos. And Lord, we lift them to you. And also, we pray for Sister Ana Loren, Sister Arlene Joy Kabatik, Sister Jonabel, financial provision and healthy pregnancy po, Panginoon Diyos. And also, we pray for the arrival of the Lumagi family sa March 1, Sister Sharina sa March 1, si Brother Jonathan sa March 10, Panginoon Diyos. And also, we commit to you, may you strengthen them and comfort them, Panginoon Diyos, sa mga kapatiran po namin na mga namatayan, like Ate Connie sa pagkamatay, Panginoon, ng kanyang nanay. We pray, Panginoon, na kayo po ang mag-comfort kay Ate Connie and the rest of the family during their trials, Lord. Nawa ay kayo po ang mag-comfort sa kanila. Even kay Brother Glenn and Sister Lisa Tolentino. Sa kanila pong pagdadalamhati sa paggawala ni Sister Karen Ciruela. Bigyan niyo po sila ng strength, comfort them, O God, and help them, O Lord, during this trials, Panginoon Diyos, in their lives. Also, we commit to you the financial needs of our 9th Thanksgiving Foundation Anniversary and Church Organization on April 12, and the CBC Bulacan delegates to UAE, ISC delegate, and visa approval, mission or house churches, ongoing yung construction sa Tanay Rizal, sa Binalonan, Pangasinan, maging Panginoon sa Switzerland, yung place of worship nila, na kayo po yung mag-provide ng kailang needs weekly sa pambabayad ng place, and even magkaroon po sila ng house church na kung saan ay magiging puntahan, o kapag po mayroon silang mga bisita pupunta doon, ma-accommodate po nila, Panginoon Diyos. Also, Panginoon, inilapit ko po ang Moreno family to Canada, or papuntang Canada, your will to them, and financial provision, Panginoon Diyos. Also, panalangin po namin na i-bless nyo po yung interview ni Sister Jasmine sa Tuesday. Nawa, Panginoon, kalooban mo yung masunod sa kanya, hindi yung kalooban niya, hindi kalooban ng mga kapatid niya or ng kalooban ng kamag-anak, kundi kalooban mo, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po siya, Panginoon, magkaroon ng trabaho na siya din ang sumusuporta sa kanyang sariling pag-aaral at sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon Diyos. Also, si Brother Jimwell sa kanya pong pag-aantay ng kanya pong ng result ng kanya pong interview, nawa, Panginoon, ay loobin mo magkaroon po siya ng trabaho, Panginoon. Akin din pong inilapit, Panginoon Diyos, na nilalapit sa iyo ang nawa ay i-bless niyo po ang bawat mananampalataya ng CBCMMI na mamuhay po kami ng Spirit-filled life, Panginoon Diyos. Na magamit mo ang bawat buhay ng bawat isa sa amin, that our lives may be a vessel unto thy glory, O Lord. Once again, Father, we pray all these things to you. In Christ our Savior we pray. Amen.
Okay, good night everyone. And you are dismissed. God bless you. Good night, Sister Sharina. And the brethren in Kuwait, good night po sa inyo. And God bless you and enjoy your fellowship. Brother Benji, mag-chat ako sa iyo mamaya. I have some suggestion and advice.